Good morning mga tropa, welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? So for today's video, meron po akong i-share sa inyo na isang magandang investment po na maaaring makatulong sa inyo or maaaring maging another source of income ninyo mga tropa, no? So bago natin yan simulan mga tropa, gusto ko lang po muna magpasalamat sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance sa inyong lahat mga tropa. So ayun mga tropa, ano ba yung investment na isi-share ko sa inyo? Kung familiar po kayo sa feeds supply business, kumbaga yung magtitinda po kayo ng pagkain ng baboy, pagkain ng manok, isang magandang investment po yan mga tropa. So, isi-share ko sa inyo yung experience ko sa pag-invest ko sa pagbebenta ng feeds. So, after 2 months, yung 30,000 na investment ko is 40,000 pesos na po siya nung nag-inventory ako. So, nakatubo ako ng 10,000 pesos within 2 months. So, ayun mga tropa, paano nga ba nangyari yon? So, bakit tumubo ako ng 10,000 pesos sa loob ng 2 buwan? So, magkano ba ang kikitain mo sa isang sako? So, siguro mga tropa, depende po yan kung nasaang lugar kayo at kung magkano po yung presyuhan ng feeds dyan sa lugar nyo. Sa akin kasi mga tropa, sa isang sako ng feeds, tumutubo ako ng 250 to 280 pesos per sako. So, kasi mga tropa, pagka bumili ka po ng direct sa supplier, let's say sa Supra or sa BMEG, meron ka pong special price kung tawagin. Meron ng discount price yung isang sako na binili mo and bukod pa po yung pato mo sa per kilo. So, ayun mga tropa, kaya maganda po ang potential sa feed supply business. So, ayun mga tropa, so kung itatanong nyo naman bakit ang laki nung tinubo ko sa 2 months, kasi mga tropa, doon sa lugar namin, ako lang po yung merong ganoon na business. Kaya kumbaga yung lahat ng tao doon sa amin, doon po bumibili. Isipin nyo yan mga tropa, sa isang araw nakakabenta ng 2,500, minsan 1,500. So sa umaga pa lang, pagbukas pa lang nung tindahan, minsan, bibili na 400 pesos na agad yung isang customer pala. Nakikita ko po na maganda yung potential ng feeds business supply. So, yun mga tropa, kaya ko po yung ginawa dahil syempre, ang plano ko po dyan, once na naset ko na yung flow of income, na pag naset ko na yung goal na gusto ko na makumpleto ko yung pagkain ng baboy, kumbaga mula starter hanggang sa lactating, kung makumpleto ko na po lahat ng pagkain na yan, and then sa feeds po ng manok, so, from chick booster hanggang sa mga yung binibili na pangsabong, yung pagkain sa pangkondisyon ng manok. So, once na nakompleto ko yan, ang plano ko po dyan mga tropa is, ibibigay ko na po yan sa parents ko. Yung parents ko po, yung nagmamanage nung business ko dyan sa Pilipinas. Pero, hinihingi ko po sa kanya yung listahan ng mga mabentang feeds araw-araw, yung benta niya, para po namomonitor ko at napapag-aralan ko kung paano ko patatakbuhin yung negosyo. So yan mga tropa, syempre ito po is hindi lang naman din sa mga kababayan natin na nasa abroad. Kung nandyan din po kayo sa Pilipinas, kung meron po kayong 30,000 pesos, pwede nyo na pong simulan iyan. Pero hindi po magagarantiya yan na katulad po sa kinita ko within 2 months na baka isipin nyo is malaki rin yung kitain nyo. So pag-aralan nyo po yung lugar nyo mga tropa, kasi doon sa amin ako lang po ang meron nun. So, dapat kayo mga tropa, pag-aralan nyo kung talaga bang papatok dyan sa lugar nyo, or kung ikaw lang ang meron yan, or kunti lang yung gumagawa niyan sa inyo. So, ayan mga tropa, kailangan nyong i-consider na pag magtatayo kayo ng ganyan, dahil hindi naman po porket nag-feeds business supply na kayo is kikita na agad kayo. So, pag-aaralan nyo pa rin yung lugar nyo, yung posibleng customer ninyo. So, ayan mga tropa, kung kayo po ay nagpapadala sa parents nyo, sa family nyo, nagsusuporta po kayo, kung makakapag-ipon kayo ng ganyang halaga, subukan nyo po yan mga tropa, kasi napakaganda po nung kinita ko. Biruin nyo yan mga tropa, within 2 months, kumita ako ng 10,000 pesos. So take note mga tropa, yung benta ko po dun araw-araw sa feeds business ko is
hindi ko po pinapabawasan yung sa parents ko. So, pinapaikot ko lang po yun mga tropa nang sa ganun po is mas mabilis ko pong makumpleto yung mga lahat ng klase ng pagkain. So, ayun mga tropa, how much more kung kumpleto ka na. So, makikilala ka, mas marami po yung bibili sa'yo and mas lalaki po yung tubo nung business mo. So, ayun mga tropa, kung gusto nyo po sa business na yan, kung gusto nyo pong pasukin iyan, pag-aralan nyo po muna. Unang-una, kailangan nyo consider yung lugar, and yung magiging customer ninyo. Hindi naman po porket nag-business kayo niyan is maganda na agad yung magiging takbo. So ayun mga tropa, kung meron po kayong katanungan at i-comment nyo lang dyan sa comment section natin. At sasagutin natin yan mga tropa. Thank you po again. At kung nasaan ka man, lagi kayong mag-iingat mga tropa. Thank you po sa inyong lahat.